Tukoy na ng Philippine National Police ang nasa likod ng kumakalat na fake news tungkol sa mga batang kinidnap sa Taguig City at inihahanda na ang kaso laban sa mga ito. Ang detalye niyan sa Balitang Pambansa ni Ryan Lesiges ng PTV Manila. Malisyoso po ito na halatang halata na gusto lamang siraan ng pamahalaan tungkol sa pagpapalabas ng fake news. Pinag-aaralan na ng Philippine National Police o PNP kung anong isasampang kaso laban sa nagpakalat ng fake news kaugnay sa batang nakidnap sa Taguig noong February 20, 2025. Sabi ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Randolph Tuanyo, kilala na nila ang nagpakalat ng mga maling impormasyon kaugnay sa batang nakidnap. Kinukonsulta po ni Director ng ECG kung ano po ang pwedeng ikaso doon sa mga nagpakalat ng fake news. Na-identify naman po nila kung sino-sino yung mga yun. Mababatid na kasama sa fake news na ipinakalat ng mga ito ay ang pagbibigay ng 2 milyong pisong ransom ng pamilya ng biktima habang nagpapatuloy ang ginagawang operasyon ng mga pulis para matunton ang kinaroroonan ng bata. Malaki kasi aniya ang naging epekto nito sa pamilya ng bata at maging sa ongoing na operasyon ng mga pulis. Kinukonsider po natin ito na fake news sapagkat yung mga detalye na mga nireport po nila noong mga unang araw nung mawala po yung bata ay malayo po sa katotohanan na nangyayari na kasalukuyan ay patuloy na iniimbestigahan ng AKG. Nitong gabi ng Martes nang ma-rescue ng mga otoridad ng bata sa Parañaque City, ang pogo at online business ng magulang ng bata ang ilan sa tinitingnan ng PNP na motibo sa pangingidnap. Batay sa timeline ng PNP, nitong Pebrero 20 nang napaulat ng nawawalang bata. Naalarma ang mga magulang nito matapos na hindi na ito makauwi mula sa kanyang paaralan. Kinabukasan Pebrero 21, nag-report na ang mga magulang nito sa Taguig PNP. Kalaunan ay natagpuan na sa bahagi ng Bulacan ang sasakyan ng biktima kasama ang driver nito na wala ng buhay. Mula sa PTV Manila, Ryan Lesiges para sa Balitang Pambansa.